Magandang umaga o gabi sa inyong lahat. Ako po si Art Nicole Limpiado at pag-uusapan natin ang mga theories of crime causation o ang mga teorya kung paano nagagawa ang mga krimen. Under sa theories of crime causation, tatalakayin natin ang mga 5 teorya na ito. So without further ado, simulan na natin. Ang unang teorya na pag-uusapan natin ay ang evolutionary theory. Ang teorya na ito ay nagpapahayag na ang pagiging marahas at agresibong pag-uugali ng isang tao ay maaaring na-develop bilang paraan ng survival o bilang paraan para mabuhay ang isang tao at maipasa niya ito sa susunod na henerasyon. Halimbawa, kung ang isang bata ay lumaki sa pamilyang puno ng karahasan, maaaring isipin niya na ito ay normal at gayahin sa hinaharap. Dahil dito, maaaring may posibilidad na maipasa niya ang ugaling marahas at agresibo mula sa henerasyon sa susunod na henerasyon. Ang ikalawang teorya na pag-uusapan natin ay ang cheater theory. Ang teorya na ito ay nagpapahayag na may mga kalalakihan na may ugaling hindi nagbibigay ng sapat na atensyon sa kanilang pamilya at mas inuuna ang pagkakaroon ng maraming kapareha. Dahil hindi sila madaling pinipili ng mga babae o kababaihan, gumagamit sila ng panlilinlang o panggagaya sa mas responsableng lalaki upang makuha ang gusto nila. Sinasabi rin na mas naaakit sa kanila ang mas bata at hindi ganong maalam na kababaihan na nagiging dahilan sa maagang pagbubuntis at patuloy na paglaganap ng ganitong pag-uugali. Ang pangatlong teorya na pag-uusapan natin ay ang RNK selection theory. Ang teorya na ito ay nagpapahayag na may dalawang klase ng reproductive strategy o ang strategiya ng pagkakaroon ng anak. Una, ang R-type. Sila ang mga taong mabilis magparami pero hindi gaanong nag-aalaga ng kanilang anak. Pangalawa, ang K-type. Sila ang mga mabagal magparami pero maalaga naman sa kanilang mga anak. Ang R-type na mga tao ay sila yung mga tao na mapanlinlang at agresibo. Habang ang K-type naman ay sila naman yung taong maingat at mapagmalasakit. Sinasabi ang mga taong may R-type traits tulad ng madalas na pakikipagtalik at paglilinlang ay mas may posibilidad na gumawa ng krimen. Ang pang-apat na pag-uusapan natin na teorya ay ang life course theory. Ang teorya na ito ay nagpapahayag na ang pagiging kriminal ay isang proseso na nagbabago habang ang isang tao ay lumalaki depende sa kanyang personal na katangian o karanasan sa lipunan. Kung may negatibong pagbabago sa isang tao katulad ng maagang pagbubuntis o kabiguan sa pag-aaral, ay maaaring tumaas ang kanyang tsansa ng pagiging antisocial o paggawa ng krimen. Gayunpaman, may pagkakataon ding magbago ang isang tao. Halimbawa, ang dating problemadong kabataan ay maaaring maging responsableng tao paglaki kung makakahanap siya ng matinong trabaho at matatag na relasyon sa asawa at pamilya.
Ang panglima at huling teorya na pag-uusapan natin ay ang latent trait theory. Ang teorya na ito ay nagpapahayag na may mga taong pinanganak na may likas na katangiang may impulsiveness, aggression, o kakulangan sa self-control na maaaring magpataas sa kanila ng tsansang gumawa ng krimen. Gayunpaman, hindi lang ito nakasalalay sa kanilang likas na ugali, kundi pati na rin sa kanilang kapaligiran, tulad ng pamilya, edukasyon, o estado sa kanilang buhay. Halimbawa, ang isang taong madaling mag-init ang ulo at hindi iniisip ang maaring mangyari sa kanilang kinikilos ay malamang na makagawa sila ng marahas na krimen, lalo na kung sila ay nasa negatibong kapaligiran. So ayun lang, sana natutunan kayo. Yun lang po, at kita-kits sa next video, sa susunod na video. Maraming salamat at peace out.